Papa B presents A Secret Love Romance. May mga pagkakataon na kapag kami ay lalabas ni Romeo ay hindi ko na binabanggit sa aking best friend para nang sa ganon ay makapag-solo naman kami ni Romeo. Dito ko nangga na experience ang pinakamahalagang pangyayari sa aking pagkababae na hindi ko ibinigay sa aking unang naging boyfriend. Sobrang sarap sa pakiramdam na magkaroon ng best friend pero iba pa rin pala yung magiging kabiyak ng puso mo. Hindi pa man kami kasal pero sa sobrang pagmamahal namin sa isa't isa ay isinuko ko na ang bandera. Sino ba naman kasi ang babae na hindi mababaliw sa lalaking napakalakas ng apil at palaging mabango? Kapag nga naglalapat ang aming mga labi ay kasabay din na nagal-alawa ang aking kuweba, na never pang may nakapasok. Aaminin ko nung una ay sobrang sakit talaga. Para bang may napunit na balat sa aking puwerta na habang tumatagal ay napapalitan na ng sarap ang kirot na aking nadama. Kung mararamdaman lang sana ng best friend ko kung ano yung naramdaman ko habang nagma-make love kami ni Romeo, siguro ay ganon din ang magiging pakiramdam niya. First time ko yung nangyari sa amin ni Romeo kaya sabi ko sa kanya kailangan ng follow-up para mawala yung sakit. Bandang huli ay ako patuloy ang nagaya sa kanya na magkita ulit. Dahil sa may sasakyan naman ako ay ako na mismo ang sumando sa kanya. Mid-shift ang duty ko noon at closing naman ang aking kaibigan kaya may ilang oras pa kami ni Romeo para maglambingan. Mag-aalas 7 na kami nagkita kaya hindi na kami pwedeng lumayo pa at darating na ang best friend ko galing sa trabaho. Nag-isip kami kung saan kami pwedeng magpunta ng kami lang. Kaya lang ng mga panahon na yun ay may tao sa inuupahang niyang bahay at medyo malayo naman kung magmo-motel pa kami. Kaya napagpayahan na lang namin na magpunta sa isang madilim na bahagi malapit sa aming lugar at doon nanggalang kami sa loob ng sasakyan. Ewan ko ba naman kasi sa katawan ko buhay ng makitikim hinahanap-hanap ko na. Pagdating nga namin sa lugar ay pinatay ko ang ilaw ng sasakyan pero nakabukas ang makina para nang sa ganon ay hindi kami pagpawisan. Hindi nangga ako nagpatumpik-tumpik pa at hinalikan ko na ang kanyang mga labi at hinawakan niya naman ang aking dalawang malaking pakwan. Hindi nangga ako nakatiis at ibinaba ko ang sandalan para nang sa ganon ay makapwesto kami ng mabuti. Miniskirt lang ang suot ko nung time na yon at alam kong ganon ang mangyayari. Inalis ko ang aking undies para uupo na lang ako sa kanya. Nahilig din akong manood ng mga maseselang palabas gaya ng Viva Max para nang sa ganon ay makapulot ako ng mga diskarte at mga posisyon na maganda. Habang nakakandong ako sa kanya ay siya namang kagat niya sa aking papaya na mas lalong nagpapagigil sa akin. Sa pagkakataong iyon ay mas na-enjoy ko ang aming ginagawa. Hindi katulad nung una na talagang maiiyak ka sa sakit. Meron pa din naman sakit noong pangalawa pero habang tumatagal na naglalabas-pasok siya sa aking kuweba ay mas na-enjoy ko na. Hindi pa nga kami nakaisa nung mga oras na yon at natigil gawa ng may mga nagpapatrulyang mga tanod. Iniilawan nila ang sakyan namin kaya dali-dali kaming umalis sa lugar. Sobrang inis na inis ako nung mga oras na yon. Kung kailan kasi malapit nang pumutok ang bulkan ay saka naman sila dumating. Sumakit tuloy ang puson ko dahil sa pagkabitin. Mayroon pa naman kaming natitirang 15 minuto kaya napagpayahan namin na sa apartment na lang ituloy. Pero kailangan mabilisan lang, quickie kung baga at malapit na kasing mag-out ang aking best friend at baka abutan niya kami. Pagdating nga sa apartment ay agad kong pinatay ang sasakyan at tumakbo kami papasok sa bahay at wala nang paligoy-ligoy pa at itinuloy namin ang gyera. Medyo natuyo na nga ang aking kuweba nung mga oras na yon kaya medyo masakit. Kaya pinabasa ko muna sa kanya para smooth ang pasok. Sa sobrang gigil niya nga ay agad din siyang natapos. Nalugi tuloy ako hindi kasi nasabi na malapit na pala siyang labasan. Hindi na lang ako nagpakita ng pagkadismaya sa kanya at kulang din naman kami sa oras. Kaya sabi ko sa kanya bumawi ka sa akin sa susunod nating pagkikita. Sige nakangiting sagot niya, babawi ako sa susunod, pasensya ka na masyado akong nanggigil sa'yo at hindi ko na control ang pagsabog ng gata ko. Pagkabihis namin ay agad ko na siyang hinatid sa kanyang tinutuluyang bahay.
At pagbalik ko nga ay nandun na ang aking kaibigan at nagtanong kung saan ako magpunta. Ang sabi ko naman ay tumingin lang ako ng mabibiling ulam. Medyo nagtatampo na siya sa akin at nadadalas kasi kaming hindi nakakapagsabay na kumain. Dahil sa wala kaming sikreto na tinatago sa isa't isa ay kinuwento ko sa kanya na may nangyari na sa amin ni Romeo. Nalungkot siya nang nalaman niya ang nangyari sa amin ni Romeo at bilang kaibigan niya ay pinagsabihan niya ako na baka daw pag ako ay nabuntis ay iwanan din ako. Sabi ko naman sa kanya na sa pagkakakilala ko kay Romeo ay hindi niya magagawa sa akin yon. Like for part 4.